Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 35, Utos ng Ebanghelyo. Ang kabanatang ito ay batay sa mga Gawa Kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 7. At ng mga araw na yaon, nang dumami ang bilang ng mga alagad, ay bumangon ang pagbulong-bulong ng mga Grego laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay pinabayaan sa araw-araw na paglilingkod. Ang mga Grego na ito ay mga residente ng ibang mga bansa, kung saan ang wikang Griego ay sinasalita. Sa ngayon, ang mas malaking bilang ng mga nakumbert ay mga Hudyo na nagsasalita ng Hebreo, ngunit ang mga ito ay nanirahan sa imperyo ng Roma, at nagsasalita lamang ng Griego. Nagsimulang umusbong ang mga pagbubulong-bulungan sa gitna nila na ang mga babaeng balo na Griego ay hindi gaanong natusto sa mga nangangailangan sa gitna ng mga Hebreo. Anumang pagtatangi ng ganitong uri ay magiging mabigat sa Diyos, at agad na ginawa ang mga hakbang upang maibalik ang kapayapaan at pagkakaisa sa mga mananampalataya. Ang banal na espiritu ay nagmungkahi ng isang paraan kung saan ang mga apostol ay maaaring mapawi mula sa gawain ng paghahati-hati sa mga mahihirap, at mga katulad na pasanin, upang sila ay maiwang malayang ipangaral si Kristo. Nang magkagayoy tinawag ng 12 ang karamihan ng mga alagad, at sinabi, hindi marapat na aming iwan ang salita ng Diyos, at maglingkod sa mga dulang. Kaya nga, mga kapatid, humanap kayo sa inyo ng 7 lalaki na may tapat na ulat, puspos ng Espiritu Santo at karunungan, na aming itatalaga sa gawain ito. Ngunit ibibigay namin ang aming sarili na palagi sa panalangin, at sa ministeryo ng salita. Alinsunod dito, pumili ang simbahan ng 7 lalaking puno ng pananampalataya at karunungan ng Espiritu ng Diyos, upang tumulong sa gawaing nauukol sa layunin. Si Stephen ang unang napili, siya ay isang Hudyo sa pamamagitan ng kapanganakan at relihiyon, ngunit nagsasalita ng wikang Griego, at marunong sa mga kaugalian at asal ng mga Griego. Sa makatuwid, siya ay itinuturing na pinakakarapat-dapat na tao upang tumayo sa pinuno at magkaroon ng pangangasiwa sa pamamahagi ng mga pondong inilaan sa mga balo, ulila, at mga karapat-dapat na dukha. Ang pagpili na ito ay sumalubong sa isipan ng lahat, at ang kawalang kasiyahan at pagbubulong-bulungan ay natahimik. Ang 7 piniling lalaki ay mataimtim na ibinukod para sa kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng panalangin at pagpapatong ng mga kamay. Yaong mga itinalaga sa gayon ay hindi ibinukod sa pagtuturo ng pananampalataya. Sa kabaligtaran, naitala na, si Stephen, na puspos ng pananampalataya at kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga himala sa mga tao. Lubos silang kwalipikadong magturo ng katotohanan. Sila rin ay mga lalaking may mahinahong paghuhusga at pagpapasya, mahusay na kinakalkala upang harapin ang mahihirap na kaso ng paglilitis, ng pagbubulong-bulungan o paninibugho. Ang pagpiling ito ng mga tao na magsagawa ng negosyo ng iglesia, upang ang mga apostol ay maiwang malaya para sa kanilang natatanging gawain ng pagtuturo ng katotohanan, ay lubos na pinagpala ng Diyos. Ang simbahan ay sumulong sa bilang at lakas. At lumaganap ang salita ng Diyos, at ang bilang ng mga alagad ay dumami ng husto sa Jerusalem, at isang malaking pulutong ng mga pari ang masunurin sa pananampalataya. Kinakailangan na ang parehong kaayusan at sistema ay dapat panatilihin sa simbahan ngayon tulad ng sa mga araw ng mga apostol. Ang kaunlaran ng layunin ay higit na nakasalalay sa iba't ibang mga departamentong isinasagawa ng mga taong may kakayahan, na kwalipikado para sa kanilang mga posisyon. Yaong mga pinili ng Diyos upang maging mga pinuno sa layunin ng Diyos, na may pangkalahatang pangangasiwa sa espiritual na kapakanan ng simbahan, ay dapat na maalis, hanggat maaari, mula sa mga alalahanin at kalituhan ng temporal na kalikasan. Yaong mga tinawag ng Diyos na maglingkod sa salita at doktrina ay dapat magkaroon ng panahon para sa pagninilay-nilay, panalangin, at pag-aaral ng kasulatan. Ang kanilang malinaw na espiritual na pag-unawa ay lumalabo sa pamamagitan ng pagpasok sa maliliit na detalye ng negosyo at pakikitungo sa iba't ibang ugali ng mga nagtitipon sa kapasidad ng simbahan. Nararapat na ang lahat ng bagay na may temporal na kalikasan ay lumapit sa mga nararapat na opisyal at sila ay magayos. Ngunit kung sila ay may napakahirap na katangian na malito ang kanilang karunungan, dapat silang dalhin sa konseho ng mga taong nangangasiwa sa buong simbahan. Dito nagtatapos ang Kabanata 35. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV.
Maraming salamat po.